Binibig ko po sa ating mga kananayan sa ano na po ang pagkakataon.
benepisyo, mga kananayan, sa handupawit para sa ating pinakamahal na Panginoon, para sa mensahe ng ating mahal na Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At binibigay ko po ang pagkakataon sa ating Brother Mark Hardin. Sa kanya po ang pagkakataon. Praise God. Palakpakan muna tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Praise God. Muling simba ulit, mga kapatid. Praise God dahil tuloy-tuloy din yung biyahe. Praise God. At kung wala mang biyahe ay minsan yung bangka na kadugtong, walang mag-asikaso, mga kapatid. Amen. Praise God. Handa na ang lahat, mga kapatid? Handa na ang lahat sa pagtaas ng gasolina, pagtaas ng krudo, pagtaas ng bigas, pagtaas ng gasol. Praise God. At sa mga susunod pa siguro, mga kapatid, ay dadagdag pa ng pagtaas. Dati ang krudo ay 250 lang yung galon, ngayon ay 300 na mahigit, mga kapatid. Yan, sabi ng asawa ko, magkuha daw kami ng motor. Sabi ko, para hindi yata timing. Dahil sa gasolina pa lang, tumaas na yung gasolina. Praise God. Tapos, kukuha pa ng hulugan. Dadagdag naman, mga kapatid, sa iisipin buwan-buwan. Praise God. Hallelujah. Di natin alam, mga kapatid, kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon, buwan. Praise God, dahil sa patuloy na digmaan, mga kapatid, sa ibang bansa, hindi naman lingid sa atin. Praise God. Kung sa taong walang Diyos, mga kapatid, ay nakakatakot. Praise God. Pero sa taong may Diyos, alam na natin, mga kapatid, dahil yan po ay mangyayari. At mangyayari talaga, mga kapatid, dahil nakasulat na po sa banal na kasulatan, mga kapatid, na darating ang panahon na praise God, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, anak laban sa magulang, at magkakaroon ng kagutom, pero hindi pa wakas. Kaya sabi ng Biblia, yan ay pasimula pa lang. Praise God. Kung isipin natin, mga kapatid, saan tayo lulugar, saan tayo pupunta, kung nandun na tayo sa time na yun, mga kapatid, praise God, lalong-lalo na kung wala pa tayong Diyos na kinikilala sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Kaya kanina sa awit ni Sister Colette, praise God, video tumatak sa akin, mga kapatid, dahil sabi doon, makamtan man natin ang buong sanglibutan, makamtan man natin yung mga pangarap natin, pero malalayo tayo sa Diyos, wala pa rin, mga kapatid. Amen. Useless pa rin, dahil ang pinaka-importanting bagay na ating maangkin, na ating maabot, mga kapatid, ay yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Tumayo muna tayong lahat. Amen. Bilang paghalang sa salita ng Panginoon, buksan natin sa ating mga Biblia sa Ephesians
chapter 5 sa common verse mga kapatid. Ephesians chapter 5 verse 16, sabi niya, redeeming the time because the days are evil, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Hindi lingid sa ating kaalaman ngayon. Marami na talagang pamamaraan ang kaaway mga kapatid upang ma-deceive, maagaw ang mga Kristiyano, mga naglilingkod sa Panginoon upang ma-divert mga kapatid ang kaisipan. Marami ng pamamaraan, social media, kahit ano pa mga kapatid para lang maakit, maagaw yung atensyon ng mga Kristiyano, mga kapatid ko, mailayo sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Kaya ang panahon natin ngayon ay hindi na natin masabing maayos pa mga kapatid. Praise God dahil sa mga unti-unting pagganap sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan mga kapatid. Kaya sinalita na ng Panginoon, hallelujah. Kaya nga tayo mayroong Biblia dahil yan po ay pauna para po tayo ay magising mga kapatid sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, at inyong maalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo, sa atin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pikit natin ating mga mata, tayo manalangin sa Panginoon. Lord, minsan pa Panginoon, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa iyong kabutihan. Kung kami po ay narito, Ama, binigyan mo ng pagkakataon, o Diyos, upang makapagsamba. Hallelujah. May taas ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Ama, buksan mo aming mga puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Ituon mo, Diyos, sa iyong mga salita na aming maunawaan, Panginoon, kung ano. Hallelujah. Ang iyong nais sa amin, Panginoon, upang aming makamtan, O Diyos, ang pinangako mong buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord God, hallelujah. Habang kami magpapatuloy, Panginoon, Lord God, samahan mo kami, O Diyos, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon, na ikaw ang siyang aming maitaas, Ama. Ganon din, Panginoon, sa iyong lingkod na gagamitin ngayon, O Diyos, wala pong kakayahan, karunungan, Panginoon, kung lahat ng nagmumula sa iyo, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang lumuko, Panginoon, sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin, O Diyos, ang iyong nais ipaabot sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka, Ama. Ikaw po ang aming tinataas sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, itong outline nito, mga kapatid, ay may ginagawa ko, hindi ko natapos, mga kapatid. Kaya sabi ng asawa ko, sabi niya, mag-prepare ka kay baka wala doon yung schedule. Kasi yung nakaraang linggo, walang naka-schedule. Sabi ni Pastor. Kaya sabi niya, maghanda ka baka ikaw yung ipalit. Kaya kanina, mga kapatid, kagabi ay walang tubig. Alas 11 na ako nagbantay sa tubig, mga kapatid. Sabi naman sa ko nagawan sa tubig. So alas 11, halos alas 12 na ako bago ako nakatulog. Napuyat ako, gusto ko pa sanang mag-study. Kaya lang, napuyat na ako, mga kapatid, gusto ko lang matulog, galing pa sa biyahe. Tapos sabi ko, bukas na lang, madaling araw na lang ako mag-prepare. Tapos nag-prepare ako kanina ng umaga, hindi ko natapos. Tapos sabi ko, balikan ko na lang yung mga
mga luma kong mga outline, mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, sinaglitan ko na lang. Tinignan ko na, binasa ko ulit. So, praise God, salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng mensahe ng Panginoon mga kapatid. Praise God. 3 things in life. Mayroong 3 bagay sa ating buhay mga kapatid. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. 3 things in life that never come back with God. Una mga kapatid ay ang time. Kapag ang iyong time ay lumipas na, hindi mo na maibabalik yun. Amen. Amen. Yung ating kabataan, yung panahon ng kabataan mga kapatid, hindi mo na maibabalik yun. Kung bata ka ngayon, mas bata ka kahapon. Amen. 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 Praise God. Dahil lumipas na yung isang araw sa buhay natin mga kapatid. Kaya yung time, mga kapatid, yung panahon, praise God, hindi na po natin yan maibabalik pa o ibabalik tayo sa dati natin mga kapatid. Dahil lumipas na po yung time. Kaya sabi ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Praise God. Dahil ang panahon natin ay hindi na po paganda siya ng paganda, kundi po pasama ng pasama mga kapatid. Praise God. Kaya ang dami ng mga propaganda mga kapatid ko, hallelujah, sa social media upang maagaw ang atensyon ng isang Kristiyano. Praise God. Hallelujah. Nandyan yung TikTok mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Maraming Kristiyano na nagti-TikTok. Amen. Na umaagaw ng ating atensyon. Praise God. Ang isip natin mga kapatid, sa isip natin, natutuwa tayo, nasasayahan tayo. Praise God. Parang yung tipong lalo na kapag titingnan mo, marami kang views, nagmi-million views ka na, tapos kumikita ka na doon sa TikTok mo. Praise God. Ito yung reality lang mga kapatid, walang personalan. Salita lang ng Diyos mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos kapag hindi natin tinanggap, medyo masakit. Masakit siya kasi sabi ng Biblia, tumatagos hanggang sa iyong buto ang salita ng Panginoon. Pero kapag tinanggap mo ito, praise God, mayroong mababago sa buhay mo. Amen. Amen. Ganyan ako dati mga kapatid, hindi ko tinatanggap ang salita ng Diyos. Pero yung naunawaan ko ang salita ng Panginoon, mga kapatid, praise God, lahat ng masasakit na galing sa Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, kapag inabsorb mo mga kapatid, hindi mo mamamalaya, tutulong na ng luha mo. Amen. Tutulong yung luha mo dahil na-realize mo mga kapatid, hallelujah, na ang salita ng Panginoon ay tunay at buhay. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So time, hindi na natin pwedeng ibalik mga kapatid yung mga bagay na lumipas sa ating buhay. Praise God, yung mga pagsubok, mga kapatid, hallelujah, everyday mayroong pagsubok sa buhay natin mga kapatid ko, hallelujah, sa panahon mga kapatid na tayo ay sinusubok ng Panginoon. So, sa panahon na natin ngayon mga kapatid, hallelujah, ay ang ating mundo ay pasama ng pasama. Praise God. Ang kailangan natin mga kapatid, kumapit pa sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Dahil kung wala tayong kakapitang Diyos, mga kapatid, kakapit lang din tayo sa tao, mga kapatid, may tendency na tayo ay babagsak, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero sa Diyos tayo kakapit, mga kapatid ko, hallelujah, 100% mga kapatid. Praise God. Mawala man tayo sa mundo, amen, hallelujah, makakamtan natin yung pangako ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Pangalawa mga kapatid ay ang words. Isaiah chapter 40 verse 8. Common verse mga kapatid na lagi din natin nami-memorize. Amen. Isaiah chapter 40 verse 8.
Sabi niya, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalata, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kaya nga, ang Biblia, mga kapatid, kaya siya tinawag na Bible because Bible, book of instruction before leaving earth. Yan ang meaning ng Bible, mga kapatid. Praise God. Book of instruction before leaving earth. Mayroon ng instruction ang Panginoon bago pa tayo namuhay dito sa mundo, mga kapatid. Praise God. Kaya nga nung isang kahapon, mga kapatid ko, nagkaroon kami ng kunting sharing doon, mga kapatid, about sa dugo. About pagkain ng dugo. Kaya sabi niya sa akin, bakit hindi ka kumakain ng dugo? Sabi ko, kasi nasa Biblia yan. Pwede mong kainin ang lahat, wag lang maliban lang sa dugo. Praise God. Sabi niya, ay hindi naman yung dugo kasi luto na. Sabi ko, ganun ka rin yun. Basta mayroong dugo. Praise God. Pwede mo naman kainin, wag lang dugo. Bakit kakainin mo pa pati dugo? Amen. So yun, mga kapatid, minsan, nakakapag-share tayo kahit kunti-kunti lang, mga kapatid, pero alam ko na ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan sa kanyang mga kapatid. Praise God, darating ang panahon na mauunawaan niya at maiintindihan niya kung ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Word of God. Hallelujah. Kaya lang sabi ng Panginoon, mga kapatid, na ang damo ay matutuyo at ang bulaklak ay malalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Magunaw man ang sanglibutan, ang ibang planeta, mga kapatid, praise God, ang bituin, matutunaw ang buwan, praise God, pero ang salita ng Diyos, hindi siya mawawala, mga kapatid. Lalo-lalo na mayroon tayong versikulo na memorize, mga kapatid. Kaya, tuwing linggo mayroon tayong memorize na verse dahil yun po ay magpapatibay sa atin bilang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Kasi once na mayroon kang verse, mga kapatid, na nakatanim sa puso mo, sa isip mo, mga kapatid ko, hallelujah, mayroong panahon o pagkakataon na yung verse na yung magpa-pop up sa isip mo. Yung tipong notification sa isip mo. May isip mo, ay, ano yan nandito yan sa verse na yan So, dahil mayroon kang verse na alam, na nakatatak sa isip at sa puso mo, mga kapatid. Ganyan sa akin, mga kapatid, kapag mayroong panahon, may time na, parang may binubulong sa akin yung versikulo na yun. Kaya, imbis na gagawin mo, hindi mo magagawa. Kasi nandun yung verse ng salita ng Diyos na nagno-notify doon sa isip mo at kumukunik doon sa puso mo, mga kapatid. Ganon po ka-powerful ang salita ng Panginoon, mga kapatid, kapag mayroon ka pong salita ng Diyos. Hallelujah, na sinusubaybayan at binabasa, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya napakaganda, mga kapatid, na nag-memorize tayo ng salita ng Panginoon dahil yun po ay nagdadagdag sa atin na nagpapalakas, hallelujah, sa panahon na tayo ay nanghihina, mga kapatid. Kapag naisip mo na napapagod ka na, nanghihina ka, mga kapatid, pag may salita ka ng Diyos, may memorize ka, mga kapatid, praise God, bubulong ka agad sa iyo, mga kapatid, yung verse na yun at magpapaalala sa iyo na hindi ka dapat huminto, hindi ka dapat tumigil, mga kapatid, hindi ka dapat mapagod sa paglilingkod dahil mayroon kang goal, mayroon pangako ang Diyos na dapat nating makamtan sa ating buhay, mga kapatid. Amen. John chapter 5 verse 39.
Verse 39, sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Kaya kapag binabasa mo yun, mga kapatid, ang Biblia, doon mo malalaman kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kundi sa buhay mo. Praise God. Dati nagbabasa lang ako ng Biblia, mga kapatid, pero hindi ko naunawaan. Basa lang. Pero hindi ko naunawaan kasi napakalalim po ng salita ng Diyos. Matalinghaga po ang salita ng Panginoon. Pero kapag i-guide ka na ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, sa Holy Spirit ng Panginoon, praise God, maunawaan mo ang salita ng Diyos kung ano ang kanyang ibig iparating sa iyo, mga kapatid. At ituturo ng Panginoon sa iyo ang iyong lakad, ang iyong landas, mga kapatid, patungo sa kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Saliksikin ninyo ang kasulatan. Amen? Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Amen. At ang mga ito ay siya na mga papatotoo tungkol sa akin. Sabi po niya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mayroon po tayong mga testimony, mga kapatid. Praise God. Sinasabi natin yung mga nangyayari sa buhay natin sa pag-iingat ng Panginoon. Praise God. Dahil alam natin na ang Diyos ay nandyan palagi, mga kapatid, sa ating tabi. Sabi nga ng ibang pastor, mga kapatid, ang Diyos ay isang dangkal lang ang layo sa iyo. Praise God. Isang dangkal lang ang layo, mga kapatid, ng Panginoon. Kung dadangkalin mo sa puso mo at saka sa bibig mo, mga kapatid, isang dangkal lang. Kasi yung Panginoon nasa iyong puso. Kaya hindi po malayo ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang Word of God, mga kapatid, hallelujah, hindi po yan basta-bastang salita lang, mga kapatid. Praise God. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa 40 scholar na nagsulat ng Biblia, mga kapatid, bago nila isusulat yung salitang Diyos or God, magliligo muna sila. O di kaya parang nagpapasting pa sila, mga kapatid, bago nila isusulat yung salitang God. O di kaya Diyos, mga kapatid. Ganun po kaingat yung mga scholar na yung, mga kapatid, na nagsulat po ng Biblia, mga kapatid. Praise God. Dahil alam nila pag sinulat mo yung Diyos, ay yung God, ay hindi po sila basta-basta, mga kapatid, na salita lang. Praise God. Hallelujah. Kaya ganun po sila kaingat, mga kapatid. So, ang Word of God, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, hallelujah. Halimbawa, mga kapatid, mayroon kang nasira ng salita ng Panginoon. Tapos parang gusto mo kaagad siyang mabautismuhan. Praise God. Parang gusto mo kaagad mayroon siyang resulta. Amen. Hindi po ganun kadali yung, mga kapatid. Gawin mo lang yung duty mo at gagawin din ng Diyos yung duty niya, mga kapatid. Darating ang panahon na yung siniran mo ng Word of God, praise God, darating ang panahon na maiintindihan niya yung salita ng Panginoon. At darating ang panahon na tatanggapin niya ang Diyos at magpapabautismo sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kasi ang ibang, mga kapatid, gusto nila pag nasira ng Word of God, gusto nila bautismo ka agad. Praise God. Hindi po ganun kadali, mga kapatid. Gawin na natin yung ating tungkulin bilang Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon. Hallelujah. Ibahagi mo lang ang salita ng Diyos at ang Diyos ang bahala magpapalago sa Kanya, mga kapatid.
Amen. Share mo sa iyong kaklase, share mo sa iyong katrabaho, praise God, share mo sa iyong mga kakilala, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ka man nila pakinggan o pagtawanan ka man, mga kapatid, pero darating ang panahon, praise God. Sino ito farmers? Farmers, mga kapatid. Ako mangingisda kasi tatay ko farmers pero ako mangingisda. Kasi isla, di ba? Mangingisda. So tatay ko farmers talaga yung mga kapatid. Mga wilyo ng bisogo. Mamatay na lang ang bisogo sa ilalim, hindi niya pa may batak sa taas, mga kapatid. Dahil farmers nga siya. So ang farmers, mga kapatid, kapag nagsabog yan ng binhi, hindi ka agad tumutubo. Ilang days bago mo hintayin bago siya tumubo? Diba? Minsan may 3 days, may 4 days. Ang iba, 1 week pa. Delayed yung pagtubo, mga kapatid. Ganun po ang pag-share ng Word of God, mga kapatid. Hindi siya kaagad, boom, bunga. Hindi po ganun. Kailangan dadaan siya sa tamang proseso. Praise God. Paunti-unti, mga kapatid. Hallelujah. At darating yung panahon na pagtubo niya, mga kapatid, at tumubo siya sa tamang lupa, mga kapatid, doon siya uusbong, tataba at mamumunga, mga kapatid. Kaya hintayin mo lang ang panahon na tutubo ang salita ng Diyos sa kanyang puso at ang Diyos ang siya magpapalago, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ilang bisis na rin akong nakaranas, mga kapatid, na habang nagsishare ako ng Word of God, tinatawanan ako, hindi naniniwala, hindi pinapakinggan. Praise God. Pero basta tuloy lang. Tuloy ka lang magbahagi ng salita ng Panginoon at alam ng Diyos na yung salita niya na hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan, mga kapatid. Gawin mo lang yung duty mo. Gawin mo lang yung iyong katungkulan, mga kapatid, sa Panginoon at ang Panginoon ang bahala doon, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yan po ang Word of God, salita ng Panginoon, mga kapatid. Pangatlo ay ang opportunity. Praise God. Opportunity, mga kapatid, minsan lang po. Kaya ang opportunity. Kaya ang iba, kapag nagkaroon ng opportunity, abroad, sa ibang bansa, mga kapatid, ginagrab ka agad. Dahil alam nila, mayroong mas mataas ang sahod kaysa sa Pilipinas. Kaya nga sa viral, mga kapatid, hallelujah, ang Amerika ngayon ay gumastos na ng $43 billion, mga kapatid, sa gera na yan. Pero ang Pilipinas, mga kapatid ko, bilyon-bilyon na ang nawala, pero wala pang gera. O, di ba? Mas malupit ang Pilipinas sa mga kapatid. Amen. Bilyon-bilyon na ang nawala, pero wala pang gera na nagaganap. Napakalupit ng Pilipinas. Walang pa sa kalahati ang US sa Pilipinas, mga kapatid. Sila gumira na, may gastos pa. Pero tayo, wala pang gera. Bilyon-bilyon na ang nawala. Amen. Praise God. Wala pa tayong anak, pero may utang na. Ang lupit, di ba, mga kapatid? Ganyan ang Pilipinas, kaya piliin mo ang Pilipinas. Huwag ka na mag-abroad. Praise God. Palakpakan muna natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Advertise lang yung mga kapatid para hindi po kayo antukin. Amen. So, opportunity. Amen. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi po ito obligasyon. Amen. Hindi po obligasyon. Ito po ay opportunity na dapat mong i-grab sa buhay mo. Kasi ang opportunity, minsan lang. Hindi po siya palagi na bukas may opportunity pa naman. Sunod bukas may opportunity pa naman. Kaya, paglilingkod sa Diyos, hindi obligasyon na, obligasyon ko ngayon kasi linggo ngayon magsisimba ko. Hindi po. Opportunity po ang maglingkod sa Diyos. Kaya, habang mayroon kang buhay, habang mayroon kang lakas, i-grab mo na. Hanggat may pagkakataon pa. Hallelujah! Na makapagsamba, makapagpuri sa Panginoon, makapagbigay lugod sa Diyos, mga kapatid.
Kaya kapag inisip mong obligasyon lang, pwede mo siyang takasan. Tama ba mga kapatid? Obligasyon ko, pwede ko takasan, pwede. Pwede, wala naman akong schedule, pwede naman akong hindi mo na magsimba. Kasi iniisip natin obligasyon. Pero kapag iniisip mo na ito ay opportunity, paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, minsan lang mangyayari sa buhay mo, hallelujah, igagrab mo yan. Di ba? Katulad sa mga kababayan natin, mga kapatid, na dumadanas ng kahirapan, mga kapatid. Praise God. Kapag mayroong opportunity sa ibang bansa, ginagrab ka agad yan nila. Kahit hindi nila alam yung magiging buhay doon sa kabilang bansa, mga kapatid. Kaya iba, praise God, hallelujah, na nagagahasa, na ng amo, mga kapatid, praise God, dahil ginagrab yung opportunity na yun, mga kapatid. Dahil minsan lang magkaroon ng opportunity. Praise God. Amen. Dito na sa pangalawa, mga kapatid, 3 things in life that should never be lost. Dapat ito ay hindi mawala o maiwaglit mo, mga kapatid. Praise God, itong kapayapaan. Peace of mind, mga kapatid. Hallelujah. Na ang isang Kristiyano, praise God, hindi ka agad dapat mag-react. Yung tipong kapag mayroong galit, mag-react agad, mga kapatid. Ang Kristiyano, mga kapatid, relax lang. Ano lang yan, yung chill lang, chill. Isip mo na bago magsalita. Mga kapatid. Dahil ang isang Kristiyano, ginaguide ng Holy Spirit, mga kapatid. Bago yan magsalita, guided ng Holy Spirit, mga kapatid. Relax lang yan. Hindi ka agad init ng ulo. Amen? Mayroon kang peace of mind, mga kapatid, na iisipin mo agad kung ano ang makakabuti, kung ano ang magiging resulta, mga kapatid. Kaya, dapat mayroon kang kapayapaan sa puso. Amen. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, ay ang hope. Hindi sigarilyo ito ba? Hope. Pag-asa, mga kapatid. So, Titus 2:13. Basahin natin yung Titus, mga kapatid. Tito 2:13. Okay? Nakita na ba lahat? Titus 2:13, sabi, nahintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino? Si Jesucristo, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi na si Jehovah. Iisa lang yan, mga kapatid. Praise God. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Praise God ay ang isang katawagan. Pero ang pangalan, Jesucristo, yan po talaga ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, pag-asa. Sabi niya dito, mga kapatid, guniti ang imong paglaom. Hawakan mo ang iyong pag-asa, mga kapatid. Praise God. Minsan kasi, hallelujah, kapag baon ka na sa iyong problema, mga kapatid. Baon ka sa mga pagsubok. Hallelujah. Na tipong sa tingin mo, sa sarili mo, wala kang pag-asa, mga kapatid. Praise God. Simple lang, mga kapatid. Lumuhod ka at manalangin sa Panginoon. Amen. Dahil ibig sabihin nun, lubat na. Kailangan na mag-charge. Amen. Praise God. Dahil nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, nawawalan ka na ng pag-asa sa sarili mo, simplihan mo lang. Lumuhod ka lang at manalangin. Kung kailangan umiyak ka sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Iba ang iyak sa Panginoon at iba ang iyak sa problema. Tama ba, mga kapatid?
Iba ang iyak sa breaking heart, sa mga gibiyaan. Iba ang iyak sa may problema, at iba ang iyak sa Diyos, mga kapatid. Kapag umiiyak ka sa problema, pagkatapos mong umiyak, maga yung mata mo. Tama? Maga yung mata mo, mga kapatid. Yung tipo, pagtingin mo sa salamin, parang maga-maga ng mata mo, mga kapatid, sa kakaiyak sa problema mo, sa iniisip mo, stress ka. Pero kapag iyak sa Panginoon, pagkatapos mong umiyak, ang ganda mong tingnan. Ang gaan sa mata mo, mga kapatid. Praise God, ang ganda, ang gaan sa loob kapag pagkatapos mong umiyak sa Panginoon. Amen. Dahil iba ang iyak sa Panginoon, mga kapatid, kaya sa iyak sa problema. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, dapat hindi mawala, mga kapatid, ang ating pag-asa. Hallelujah. Dumanas man tayo ng mga problema, mga kapatid. Praise God. Huwag mawala ang ating pag-asa sa Panginoon, mga kapatid. At ang pag-asang ito ay sa Diyos mo lang ito matatagpuan, mga kapatid ko. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, ay ang honesty. Or honesty, mga kapatid. Praise God, ay ang katapatan sa Panginoon. Praise God. Lahat ba ay tapat sa Panginoon, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Mayroon tayong katapatan sa Panginoon pagdating, mga kapatid, sa mga bagay na nag-uukol sa Diyos. Hallelujah. Hinahanap po ng Diyos ang isang taong matapat sa Kanya, mga kapatid. Katulad na lang, mga kapatid ko, kay Abraham, praise God, na kanyang inalay si Isaac, mga kapatid. Praise God, 3 days and 3 nights walking, mga kapatid. Hallelujah, patungo doon sa bundok, alam kung saan iaalay si Isaac, mga kapatid ko. Praise God, pero hindi naisip ni Abraham na tinig pa ba yun ng Panginoon. Hindi niya inisip, mga kapatid, busis pa ba ng Panginoon yun, mga kapatid. Kaya pagdating nila doon, mga kapatid, praise God, sa bundok, hallelujah, naghanda si Abraham, mga kapatid, ng altar, mga kapatid. Hinanda niya yung kahoy. Praise God. Amen. Hinanda niya na lahat. Pero ang sabi ni Isaac, matanda na talaga si Papa. Kasi nandiyan na yung altar, nandiyan na yung kahoy, pero wala mang iaalay, wala mang karnero, wala mang tupa. Ulyanin na talaga to si Papa. Kasi matanda na rin siya 100 years na rin si Abraham bago dumating si Isaac, mga kapatid. Kaya nga napatawa na lang si Sarah na mabubuntis siya. Praise God. Minubos na, mabubuntis pa. Kaya tumawa na lang siya. Praise God. Pero sabi ni Isaac, mga kapatid, ulyanin na talaga si Papa, matanda na talaga. Hinanda yung kahoy, hinanda yung altar, walang tupa. Sabi ni Isaac pa, nandiyan na yung altar, nandiyan na yung kahoy. Wala man tupa. Ang sabi ni Abraham, mga kapatid, na God will provide. Punta ka dito na. Bakit ba? Basta punta ka dito. Hinawakan ni Abraham, mga kapatid. Tinali yung kanyang kamay. Sabi ni Isaac, Pa, bakit ako yung tatali mo? Sabi niya, huwag ka lang maingay. Praise God. Paglapag ni Isaac doon sa altar, mga kapatid, na may kahoy. Praise God. Kinuha ni Abraham ang kutsilyo, mga kapatid. Pag akma niyang sasaksakin si Isaac, sumigaw si Isaac na,
Happy Father's Day! Kaya hindi natuloy yung mga kapatid. Praise God. Akmang sasaksakin na si Isaac, mga kapatid, biglang pumuni yung tupa sa gilid, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, now I know. Ngayon alam ko na kung gaano ka katapat sa akin. Kaya minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon, mga kapatid, kung gaano tayo katapat sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Sinusubok lang ng Panginoon kung gaano tayo katapat. Kung itutuloy ba natin o hindi, mga kapatid. Praise God. Pero si Abraham, hindi po nagdalawang isip sa kanyang katapatan sa Panginoon. Kahit 100 taon niya nang hinintay bago nagkaanak, mga kapatid. Sa atin, mga kapatid, parang hindi natin kaya. 100 taon mong inantay, ang dami mo nang pinuntahan ng mga ritual bago ka magkaanak. Mayroong pinupuntahan ng mga, nakalimutan ko lang, pupunta ka doon, magpuprosesyon ka, pipila ka doon para lang magkaroon ka ng anak. Di ba may mga ganun na sa TV na mapanood ko, mga kapatid, ko na maalala kung anong may pupuntahan sila doon, may babayaran sila para magkaanak. Praise God. Ngayon, mga kapatid, mayroon ng technology na i-inject na lang yung mga sperm o itlog, mga kapatid. Praise God. Para mag-meet doon, mag-mix para mabuo doon, mga kapatid. Mayroon ng mga technology ngayon. Amen. Pero itong pagkakataon na ito, mga kapatid, wala pa po ditong technology. Praise God. Diyos po, mga kapatid, na nagpo-control. Amen. Kaya, yung time na yun, mga kapatid, mahirap, mga kapatid ko, kay Abraham at kay Sarah, mga kapatid, na si Isaac ialay sa Panginoon. Praise God. At nag-iisang anak lang din, mga kapatid. Kung sa atin yung mga kapatid, hindi siguro natin kaya. Kasi yun ang inantay mo halos sa buong buhay mo. Pero tapos, iaalay mo lang, papatayin mo lang, mga kapatid. Pero pagsubok lang pala, sinusubok lang ng Panginoon yung katapatan, mga kapatid. Praise God. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. So dapat hindi mawala yung ating katapatan sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Three things in life that make a person hard work. That make a person. Una, mga kapatid, ay hard work. Praise God. Hardworking ka. Praise God. Sa trabaho, matapat ka, mga kapatid. Praise God. So, ang pangalawa ay sincerity. Taos puso, mga kapatid. Pangatlo ay ang commitment. So, isa dito, mga kapatid, ang bibigyan natin ng diin, mga kapatid, ang commitment sa Panginoon. Praise God. Dahil may mga Kristiyano, mga kapatid ko, na mayroon silang commitment sa Diyos. Kapag wala kang commitment sa Panginoon, mga kapatid, ang paglilingkod mo sa Panginoon ay parang baliwala lang. Kapag wala kang commitment sa Diyos. Pero kapag mayroon kang commitment sa Panginoon, hallelujah, mayroon kang laging initiative sa puso mo, mga kapatid. Praise God. Commitment is important of our life. Ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 3, ang sabi niya, commit your works unto the Lord, and thy thought shall be established. Mga kapatid, iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa at ang iyong panukala, at ang lahat ng mga bagay ay itatatag ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya yung commitment natin sa Panginoon ay napaka-importante, mga kapatid, sa ating buhay. Amen.
Praise God. Dapat mayroon po tayong commitment sa ating Panginoon. Praise God. Pang-apat mga kapatid, three things what can destroy a person. Mayroon tatlong bagay na magpapasira o sisirain mga kapatid yung ating pagkatao. Amen. Una ay ang lust. Pangalawa ay ang pride. Pangatlo ay ang anger, mga kapatid. Praise God. Itong tatlong bagay na ito, kapag hindi natin na bantayan, mga kapatid, ito po ay magpapasira sa ating pagiging Kristiyano. Amen. Praise God. Ito ang last, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 2. Chapter 4 verse 2. 1 Peter. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating huling nalalabing panahon, hallelujah, kaya sabi ng Biblia na upang huwag na kayo mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, dahil itong tatlong ito, mga kapatid, kapag hindi talaga natin ito na bantayan sa ating buhay, ito po ang magpapasira ng ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging tao, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang dami na po ditong na bumagsak. Mga sikat pa, mga kapatid. Praise God. Kung nakikilala nyo si isang pastor din, mga kapatid, na sikat, magaling kumanta. Naalala nyo ba? Magaling kumanta, mga kapatid, pero na-destroy lang siya dito sa number 1 na ito, mga kapatid. Praise God. Pastor siya, ginagamit siya ng Panginoon. Magaling siya kumawit, talented siya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pero isa lang ang ginamit, mga kapatid, sa kanya. Bagsak, mga kapatid. Kung sa ano pa, kung sa boxing pa, knock down o knock out. Praise God. Ginamitan na siya ng babae, mga kapatid. Hindi ko alam kung alam niyo, mga kapatid, nakalimutan ko eh. Praise God. So ginamitan na siya ng babae, mga kapatid. Bumagsak siya. Talented siya, magaling siya kumawit. Tapos may isa pa, mga kapatid ko, kung naalala niyo, praise God, isa siyang evangelist din, mga kapatid. Praise God, kapag nag-lay hands siya, mga kapatid, nakikita yung apoy dito sa kanyang kamay. Kapag nag-lay hands siya. Pero ano yung nagpabagsak din sa kanya, mga kapatid? Itong pangalawa, pride. Kayabangan ba? Kung baga sa ano pa, parang kala niya, tingin niya sa sarili niya, parang Diyos na rin siya, mga kapatid. Kaya yun ang nagpapabagsak sa kanya, mga kapatid. Hindi mo nakikita yung apoy, mga kapatid, kapag naglilihan siya. Nililihan siya yung mga membro, mga kapatid. Nakikita yung apoy dito. Praise God. Pero fasting full siya, mga kapatid. Kaya nga lang, mga kapatid ko, hindi niya ito nabantayan. Praise God. Ang sabi ng Biblia, Proverbs chapter 16 verse 18, mga kapatid. Basahin muna natin ang Proverbs chapter 16. 16 verse 18. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Pride goeth before destruction,
and a haughty spirit before a fool. Praise God. So bagsak siya mga kapatid dahil sa pride. Kayabangan, tingin niya sa sarili niya, siya na yung pinakamalaki. Praise God. Hindi niya alam, langaw lang siya na nakatungtong sa kalabaw mga kapatid. Piling niya mas malaki siya sa kalabaw. Praise God. Kaya bagsak siya mga kapatid. Hindi niya ito nabantayan. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating mga Kristiyano, paalala ng Panginoon, bawat isa sa atin mga kapatid, ito po'y bantayan natin yung ating pride. Hallelujah. Pagpalain ka man ng Panginoon. Hallelujah. Ibigay man sa iyo lahat ng mga pangarap mo mga kapatid. Tuparin man ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Manatili kang humble. Manatili kang nasa ibaba. Praise God. Dahil kapag nasa ibaba ka, palagi mga kapatid, at lagi ka rin itataas ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa trabaho, praise God, anger. Hindi maiwasan ang galit, mga kapatid. Praise God, hindi mo maiwasan magalit o mainis. Sino dito ang hindi maiwasan mainis? Walang aamin mga kapatid. Praise God. Ako mga kapatid, hindi ko talaga maiwasan mainis. Pero hindi galit. Kasi iba yung galit kaya sa inis. Kasi yung inis parang naiirita ka lang. Pero mamaya-maya kung nawawala na. Yung galit kasi parang bumabaon sa puso mo. Parang pag nakikita mo siya, parang gusto mong kainin. Ganon yung galit. Pero inis lang. Naiinis ka sa anak mo dahil makulit. Napapalaw mo. Kasi naiinis ka. Praise God. Ganon yung mga kapatid. Hallelujah. So anger mga kapatid, ang galit na pinakatatakutan natin mga kapatid ko, hindi po galit ng asawa mo, hindi galit ng kapitbahay mo, hindi galit ng kung sino man. Ang kinatatakutan nating galit mga kapatid ay yung galit ng Panginoon. Amen. Dahil ito po yung nangyari mga kapatid ko sa panahon ni Jacob at ni Esau, mga kapatid. Praise God, nung sila'y nag-alay sa Panginoon, hallelujah, ang inalay ni Esau, mga kapatid, ay si Esau, naunahan ng pag-alay ni Jacob. Praise God. Dahil si Esau, mga kapatid, nangangaso pa lang, si Jacob, mga kapatid, tinulungan na ng kanyang nanay para maagaw lang yung blessing, mga kapatid, mula kay Isaac. Dahil si Isaac, matanda na, bulag na, mga kapatid, hindi na makita. Kaya si Jacob, mga kapatid, ginawaan na lang ng binalot na lang yung kanyang braso ng balat ng tupa para maging siya si Esau. Praise God. Kaya nakuha ni Jacob yung blessing na kay Esau sana. Kaya sabi ng Panginoon, I hate Esau but I love Jacob. Praise God. Kaya ang galit ng Panginoon sa kay Esau, mga kapatid, praise God, hindi na yung mababago yung galit niya. Pero kay Jacob, mga kapatid, minahal ng Panginoon. Pero alam natin na ito ay pandaraya. Praise God. Muna yung mga isuon na mas minahal ng Panginoon yung nagdaya, yung ninakawan ng blessing kaysa sa yung nagnakaw. Mas mahal ng Panginoon yung nagnakaw kaysa sa ninakawan. I hate Esau but I love Jacob. Praise God. So yun ang nakakatakot, mga kapatid, yung galit ng ating Panginoon. Praise God. Panglima, mga kapatid, three things in life that are constant, mga kapatid. Una ay ang gift. Pangalawa ay ang death. Pangatlo ay ang God, mga kapatid. Gift, una, mga kapatid. Praise God. Hallelujah.
hindi po ito nababago kapag itong gift na ito ibinigay sa iyo ng Panginoon. At hindi po ito kayang nakawin ng iba, mga kapatid. Praise God. Romans chapter 11 verse 29. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Romans chapter 11 verse 29. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. So yung kaloob ng Panginoon, yung gift ng Panginoon sa iyo, mga kapatid, hindi na po yan mababago. At hindi na rin po yan mananakaw ng sino man, mga kapatid, yung ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Praise God. So bilisan na lang natin, mga kapatid. Number 2, death. Mga kapatid, kamatayan. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 27, mga kapatid, common verse. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay na sana, mga kapatid, hallelujah, mamatay nang wala nang paghuhukom. Ang masaklap nito, mga kapatid, mamatay na tayo, mga kapatid, darating talaga yan, hindi man natin hinihingi, mga kapatid. Praise God. Pagdating niyan, mga kapatid, mayroon pa pong paghuhukom. Yun po ang pinaka masaklap, mga kapatid, na mangyayari sa buhay. Hallelujah. Kapag pagdating sa paghuhukom, ay hindi ka makapasok, mga kapatid, sa karayaan ng Diyos. Praise God. Kaya, habang may panahon, habang may opportunity, habang may lakas, mga kapatid, maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Wala naman pong mawawala, mga kapatid, habang tayo naglilingkod sa Diyos. Praise God. Hindi naman kukunin yung bank account mo, mga kapatid. Hindi naman kukunin yung bahay mo. Praise God. Hallelujah. Opportunity po ang maglingkod sa Panginoon hanggat mayroon po tayong buhay, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. James chapter 4 verse 14. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. James chapter 4 verse 14. Napapaloob pa rin ito sa kamatayan, mga kapatid. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Praise God. So sabi ng Biblia, ang buhay daw natin ay parang isang singaw. Hallelujah, na sa sandaling lumilitaw, ngunit pagdakay ay napapawi, nawawala lang bigla, mga kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Kaya, yung kamatayan, mga kapatid, ayaw mo man o sa hindi, nakatakda na po yan. Amen. Gusto man nating iwasan, gusto man nating takbuhan, gusto man nating taguan, mga kapatid, pero hindi na natin magagawa. Bakit po? Naitakda na po ng Diyos. Itinakda na po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung iba, mga kapatid ko, hallelujah, ang iba, gumagastos ng bilyon para lang madugtungan yung buhay, mga kapatid. Hallelujah, kapag ang Diyos ang nag-cut off, mga kapatid, wala ka nang magagawa. Amen. Wala na po tayong magagawa, mga kapatid. Praise God. Proverbs chapter 16 verse 25. 16:25 ng Proverbs, mga kapatid. Ito ang sabi, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Praise God. Kala natin maganda, kala natin mabuti sa tingin natin, mga kapatid ko. Praise God, pero ang dulo pala noon ay kapahamakan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pangatlo ay ang Diyos, mga kapatid. God. Hebrews chapter 13 verse 8. Hallelujah. Common verse yan, mga kapatid. Hebrews chapter 13 verse 8. Lagi natin yan mini-memorize.
Christ, mga kapatid. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever, mga kapatid. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, at ngayon, oo, at magpakailanman. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kahit ilang beses na tayo magbago, mga kapatid, sa Kanya, praise God, pero ang Diyos hindi po nagbabago. Kailanman hindi ka iiwan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Once na ang Diyos ay lagi mong tinatawagan, mga kapatid. Praise God, hindi po nagbabago ang Diyos. Magbago man ang mundo, magbago man ang kapitbahay mo, praise God, pero ang Diyos hindi nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang ngayon, siya pa rin yung Diyos na kinikilala ni Jacob at ni Abraham, mga kapatid. At siya din yung Diyos ngayon na ating kinikilala at itinataas sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Amen. Last, praise God. Sabi dito, mga kapatid, 3 people who love you and who will never leave you alone. Una, the Father, the Son, the Holy Spirit, mga kapatid. Praise God. 1 John 5:8. 1 John 5:8. Sapagkat may tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa, mga kapatid. Praise God. Pangalawa, the Son of Redemption, mga kapatid. Si Jesu Kristo, na siyang Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, upang magkaroon ng dugo, laman, mga kapatid, upang matubos ang kasalanan ng sanglibutan, mga kapatid. Praise God. Dahil kung wala pong dugo, nagdadaloy, mga kapatid ko, wala pong pagtubos na mangyayari, mga kapatid. Kaya kailangan magkaroon ng dugo, laman, hallelujah, ang Panginoon. Praise God, upang maialay sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, upang pagtubos sa dugo ng sangkatauhan, mga kapatid. Pangatlo, ang Holy Spirit for the regeneration, mga kapatid. Praise God. Holy Spirit, mga kapatid. Hallelujah, na dapat matanggap natin bilang Kristiyano ang Holy Spirit ng Panginoon. Kasi po, yan ang mag-uudyok sa atin, mag-guide sa atin, mga kapatid, ang Holy Spirit ng Panginoon kung ano ang dapat at tama natin gawin bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang pinakalas, mga kapatid, sabi dito, I ask God for these 3 things. Number 1, to bless you, to guide you, to always protect you, mga kapatid. Amen. So yan ang ating laging dinadalangin sa Panginoon, na i-bless tayo ng Panginoon, i-guide tayo ng Panginoon, protektahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin sa buhay natin, mga kapatid ko, na ang Diyos ang laging una, hallelujah, sa ating daraanan. Kaya mga kapatid ko, may mga patutuo, hallelujah, na yung gulong hindi tumama dahil yung Diyos na uuna sa atin. Iba yung Diyos na nauuna sa atin. Huwag mong ilagay ang Diyos sa likod mo, mga kapatid. Ilagay mo lagi sa unahan. Para kung ano bang mga mangyayari sa unahan, hallelujah, iiwas ka na ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Patuloy pa rin nagbibigay ang Diyos ng pag-asa sa bawat isa sa atin, mga kapatid, upang yung mga hindi pa natin nabago sa buhay natin ay ating mabibigyan ng pagkakataong mabago, mga kapatid, habang ang Diyos ang nag-guide sa atin, mga kapatid, patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, tumayo tayo lahat, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Awit muna tayo sa Panginoon. Praise God. Nawa, mga kapatid ko, mayroon po tayong nakuha, mga kapatid, na katuruan mula sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, mayroon tayong may salita man lang, kahit isang salita lang na
Diyos na pumasok sa iyong puso, mga kapatid, at ito'y uukit, hallelujah, at magbibigay sa iyo, hallelujah, ng pag-asa, magbibigay sa iyo ng kalakasan, magbibigay sa iyo, mga kapatid, ng pananabik, hallelujah, na marinig muli ang salita ng Panginoon. Hallelujah, sapagkat ang salita ng Diyos, hallelujah, ito po ay pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid, habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hallelujah, ang nagsusustain, mga kapatid, ng ating kaluluwa ay ang salita ng Panginoon. Praise God, kung wala ang salita ng Diyos, useless po ang lahat, mga kapatid. Napaka-importante po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsabay, inaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwag at ibig ka magsagip. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pag-iingat, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga biyaya. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. Sa panahon na nangihina ng mga anak, Lord. Salamat, Panginoon, na lagi ka nagpapaalala at nagpapalakas sa amin, Ama. Wala po kami maitumba sa iyong kabutihan, kundi ang pasalamatan at purihin ka, Panginoon. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsabay, iaalay. Huwag mong tigilan, kung nawipin mo ang Diyos. Kung naiiyak ka, huwag mong tigilan mo yan. Dahil iyak yan sa Panginoon. Iyak yan sa kasiyahan. Hallelujah!
Lord, sa iyong presensya, Panginoon, na aming naramdaman, Diyos, sa mga oras na ito, Ama. Lord God, hallelujah. Napakagandang purihin ka, O Diyos. Napakasarap sumamba, Panginoon, sa iyong piling. Walang katumbas, Panginoon. Ang kasiyahan ng Diyos na ika'y mapasalamatan, na ika'y maitaas, Panginoon. Kahit ang aming mga kapatiran ng Diyos sa malalayong lugar, Ama, bumabiyahe, Panginoon, para lang, O Diyos, masamba ka, Panginoon. Sa kabila man ng kahirapan, Panginoon, patuloy pa rin, O Diyos, ang iyong mga anak na ikaw ay purihin, pasalamatan, sambahin, Panginoon. Sa nalalabi naming panahon dito sa lupa, Panginoon, hindi namin alam ang darating pa, O Diyos. Ngunit iisa lang ang aming alam, Ama, na mayroon kang pinangakong buhay na walang hanggan. At ang siya namin, Panginoon, inaasam-asam. At ang siya namin, O Diyos, hallelujah, na gustong makamit, makamtan, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, nawa, Ama, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa hamon ng buhay. Huwag mo kaming iwan, O Diyos. Hallelujah. Hawakan mo kami, Panginoon. Dahil kung kami ang hahawak mo, Diyos, hindi din bibitaw kami, Panginoon. Ngunit sa'yo namin tinatagubilin ang lahat, Lord. Hawakan mo kami, O Diyos, hanggang sa pagpatuloy namin, Ama, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakasalan, pagkakamali, Panginoon. Lord God, hallelujah, patuloy mo kaming i-guide, Panginoon, sa landas na aming tatahakin, Panginoon. Hallelujah, na hindi mo kami mailigaw, O Diyos. Hallelujah, ng gawa ng kaaway, Panginoon. Patuloy mo kaming, hallelujah, paalalahanan ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Nawa, O Diyos, ito ay maging kalakasan sa aming spiritual, Panginoon, na pamumuhay, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, sa muli mong paghipo, pagparamdam, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, sa silid mo ito, Ama. Hallelujah. Alam namin, O Diyos, ang aming mga luha, ang aming mga iyak, Panginoon, ay hindi ito iyak ng problema, hindi ito iyak, Panginoon, kundi iyak ito, O Diyos, ng kasiyahan. Hallelujah, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Ama. Hallelujah, ikaw po ang aming tinataas sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kasama ng aming mga kapatiran sa silid na ito, Panginoon. Kasama ng mga bata, O Diyos. Hallelujah, alam ko, O Diyos, na hallelujah, sila ay sumasamba din, Panginoon, sa iyo upang maitaas ka, Ama. Lord God, lahat po ng papunoy pasasalamat, Lord, sa pangalan mo, Jesus, namin ibinabalik ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Binabalik ko po sa ating si mga kapatid. Ang pagkakataon. God bless you, Brother Mark, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng Diyos na tayo po ay tinuturuan na huwag po tayong maligaw ng landas habang po tayo ay nag-aantay sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa paalala ang ating
song leader sa sunod na linggo. Sinong song leader sa sunod na linggo, ma'am? Sister Kilay, kung wala po siya ay Sister Leonelyn. Ikaw, Sister, song leader ka ba? Kasama. Yung mga nakakilala kay Sister Kilay, pakisabi na lang po na maganda siya sa sunod na linggo. At ang ating mensahe ay kung hindi magdating yung dalawa, si ating Pastor Andrel, praise God. Hallelujah. Wala nang paalala. Kung wala na po, mga naman kung mga kapatid, tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibig ko po ang isang awit at closing prayer. Kasama na po ang ating pagkain sa ating Pastor Andrel Puso sa kanya po ang pagkataon. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tumayo tayong lahat. Pamitan natin ang ating isang buhay. Masasalamat. Salamat sa kanyang kabutihan. Mag-ibig
upang kami ay patuloy na mananagumpay, Panginoon. Salamat sa aming pagtayawis, Panginoon. Sa kabilang ito ay mayroong pangluha, pasasalamat, kalakasan, Panginoon. Sa isang spiritual na iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat. Wala naman ibang masabi, mabanggit ko niya pasasalamat. Dahil tanggapin mo ang aming papuri sa iyo. Makabigay kami ng ngiti sa iyo, Panginoon. Sa pagkat ang iyong kagalagan ay aming kalakasan, Lord. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Ngayon din, Panginoon, dalangin namin ang aming mga karamdaman, mga sakit, Panginoon, ano man ang aming kararanasan sa aming buhay, yung aming nagulubong puso, yung aming espiritual na natutuyo, Diyos, iyong punan, iyong pagalingin, iyong muling buhayin, upang kami, Panginoon, ay laging magwawagi sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming pagsasaluhan. Ito'y magbigay ng kalusugan, panglupa, Panginoon, kalakasan. Maging yun ang handa nito yung pagpalain labis, Panginoon, at gamitin pa sa iyong gawain. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. Magkakaroon tayo. Magkamayan tayo, mga kapatid. Mawin tayo sa ating Diyos sa buhay. Alam mo ikaw? Siyang ka. Pastor. Ano na? Ready na? Ready? Ba, ready na? Ready na. Ay, maganda na kayo? Hindi. Ah!